Hello mga ka-popcorn! So, hihingi lang ako ng pasensya sa inyo for today's audio kasi hindi ko pa nakakabit ulit ang aking microphone at naglagay kami dito ng electric fan para mag-circulate yung hangin kasi kahit naka-aircon mainit pa rin. So, anyway, kanina nga ay nasaksihan natin ang game ng Creamline Cool Smashers against PLDT High Speed Hitters at aminin na natin mga fans ng CCS talagang medyo nakaka-frustrate ang naging laban kanina. Itong last conference, straight wins sila, wala silang talo, unbeatable sila. Pero anong nangyari this conference? Bakit kaya meron silang mga losses? So ako, isa lang naman ang assessment ko dyan, hindi naman sa humihina ang Creamline, but because napaghandaan sila ng ibang teams. Probably, lumakas talaga ang ibang teams. Aminin na natin yan na siguro every time na kalaban nila ang Creamline na talagang pinaghahandaan nila, inaaral nila ng husto yung mga games, yung kung paano maglaro ang bawat isang players, 'di ba? Probably ganoon. Siguro nagiging complacent na rin ang Creamline dahil nga 'di ba? Alam naman natin na nakailang championship itong mga ito at hindi siguro din nila expected na mapapaghandaan sila ng ibang teams. Pero alam nyo, kasi bilog naman talaga ang bola na kung sino ang magcha-champion this conference, ganoon talaga. 'Di ba? Bawi-bawi na lang sa mga susunod pang conferences. So anyway, bilang isang fan kasi, hindi naman kami toxic fan, pero kami nung best friend ko, may pangarap kami sa sinusuportahan namin na team. Pangarap talaga. So, gusto sana namin na mag-Grand Slam ang Creamline. Kasi talagang ang ganda ng achievement na yon. Pero ayun na nga, since ganito ay nangyayari, hindi naman siguro talaga araw-araw Pasko at darating din yung time na magkakaroon din ng talo. 'Di ba? And most especially, mga key players ay isa-isa na ring nagsisilabasan ng team. Nakakatakot kasi baka sa mga susunod pa, si Gemma Galanza naman ang lumabas ng team. Tulad kanina, na-observe ko kasi na iba talaga yung iba talaga kapag may Tots Carlos sa loob. No? Ginaganahan din yung lineup Iba din yung nagagawa niya. And most probably, dito sa pinagta-tryoutan niya na ito, malamang sa malamang talaga ay makuha siya. Dahil alam naman natin ang kakayahan ng isang Tots Carlos. Sabi nila, nabasa ko sa isang volleyball page, meron dong nag-post na ano nang mangyayari sa Creamline kapag wala si Tots. Then may mga sumagot doon at sinabi na okay lang naman na wala si Tots. Basta palitan lang daw ng setter. Now, wag naman sana natin isisi lahat kay Kyle kasi last conference nga, unbeatable sila. Siya yung setter noon, 'di ba? Ganun lang talaga. Marami lang talagang lumalakas, 'di ba? Tanggapin din natin na minsan hindi talaga every time magaling ka. Minsan may mas magaling din sa'yo. 'Di ba? Acceptance is the key. Although, napapansin ko rin before na si Kyle talagang yung bola, madalas niyang ipasa talaga kay Tots. Pero, katulad nga sa mga volleyball enthusiast, no? Sinasabi nila kung sino yung mainit sa game, doon ipasa ang bola. At, totoo naman, no, sa mga games na nasaksihan natin, yung mga previous games, talagang pinapasa niya kay Tots, talagang tira-pasok talaga pagka kay Tots niya pinasa. Sigurado talaga na puntos yun. No, para dun sa mga ibang mga toxic fan ng mga kabilang teams, like sinasabi nila na mag-resign na daw yung CCS kasi mga burang na daw yon. No, palit na daw ng players, huwag na daw umasa sa mga susunod pang championships. Kayo yan. Siguro yan yung tingin ninyo. Kahit mga key players yung mga nawawala si Gia Morado, di ba? Talagang sobrang pinakakailangan talaga siya pero last conference talaga nag-champion pa rin ng Creamline, walang makakapigil. Ang nakakalungkot nga lang dito is kahit na pasok sila sa Final Four, sila yung nasa 4th place sa ngayon. Like, di ako makapaniwala. Totoo ba to? I've been a fan of Creamline since 2019. Gusto ko lang sila as a whole.
And each and every player ng team na yon ay naggusto ko talaga. No, bukod na kasali doon si Ate Lai, talagang gusto ko sila, nag-good vibes ako, na parang magaan sila sa mata, ganyan. Although meron din naman akong mga bet na players from other teams, pero as a whole, gusto ko talaga ang Creamline. No, hindi naman tayo mag-aamok at mga ngaway online, 'di ba? Kapag natatalo ang Creamline, hindi natin gawain 'yan. 'Di ba? Kasi yung iba talagang nanghahamak. Meron pa nga mga fan na sobrang toxic. Pinagdadasal nila na sana ma-injure daw yung mga players ng CCS para daw hindi na makapasok sa finals at iba naman daw mag-champion kasi umay na daw sila. Mga ganun. Grabe, to the point na talagang ipapanalangin mo na magka-injury ang players. 'Di ba? Papangarapin mo 'yun my gosh. Parang sobrang naman 'yun. Huwag naman sanang ganun sa mga fans ng ibang teams kasi hindi naman natin masisisi kung talagang malakas ang Creamline. 'Di ba? Praying talaga ako sa magandang outcome sa finals, no? My gosh, sa mga susunod pang games, talagang praying ako na sana maganda yung outcome and yung maging resulta. Kasi syempre, 'di ba, bilang isang fan nga gusto natin yung the best lang para sa ating sinusuportahang team. Walang umay-umay pagka-fan ka. Ito talaga yung pinaka kinatatakot ng mga fans, yung unti-unti na umaalis yung sinusuportahan nilang team, umaalis yung mga players. Heartbreaking talaga siya pagka nangyayari yun. Kasi yung dating line-up na sobrang paborito mo nung way back pa kay Sed Domingo, 'di ba, napaka-solid nila nung time na yon ganun pala, no? Hindi pala talaga lahat nagme-meant to stay. Meron pala talaga mga pangyayari na hindi mo mapipigilan mangyari, na dapat mangyari, ganyan. So anyway, bilog naman ang bola at hindi pa natin alam kung anong magiging outcome sa finals. Let's just pray for our favorite teams na sana ay maging maganda ang resulta ng finals game. So thank you so much and I'll see you on my next vlog. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa latest ganap at chika sa Pinas. Thanks for watching and bye for now.